Patuloy na iniimbestigahan ang pamamaril sa miyembro ng grupong Baywalk Buddies, si Rejoice Rivera. Nakausap na raw ng pulisya sa Giginto, Bulacan ang mga testigo sa krimen, pero hindi pa raw sila maglalabas ng iba pang impormasyon. Hindi pa rin nagbibigay ng payag sa pulisya mga kaanak ni Rejoice o si Dayan Marie Santos sa totoong buhay. Gusto raw muna nilang maisaayos ang pagpapalibing kay Rejoice bago isulong ang pagtutok sa kaso. Natagpuang may 2 tama ng bala sa ulo si Rejoice. Iniwan ang kanyang bangkay sa gilid ng North Luzon Expressway noong Huwebes. Kung sino man yung gumawa ng krimen, sana makonsensya siya, sana sumuko na siya para hindi na tumagal to. Kasi kawawa naman si Dayan. Chika Minute! Sa 8 pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival, number 1 pa rin sa takilya ang pelikulang Si Agimat at Si Enteng Kabisote. Pumapangalawa naman ang Tanging Ina, last na to, na sinusundan ng Dalaw. Ayon kay Rick Kamaligan, miyembro ng MMFF Executive Committee, umaabot na sa 452 million pesos ang kabuuang kita ng lahat ng movie entries. May 5 araw pa ang mga fans para panoorin ang kanilang mga idolo, pero ngayon pa lang, naungusan ang kita ng movie entries nung mga nakaraang taon. Kaya naman posible pa raw tumabo ng hanggang kalahating bilyong piso ang mga pelikulang kasali sa Film Fest. Sa January 7 ay ilalabas na ang breakdown ng kita ng bawat pelikula. Out na raw ang loud at futuristic na forma ngayong 2011. Ano nga ba ang in? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Naging maingay ang fashion statement ni Lady Gaga noong 2010. Malaking impluwensya rin ang K-pop at Japanese fashion pagdating sa pagdadamit noong nagdaang taon. Ang ganitong adventurous at futuristic styles, di na raw natin makikita sa 2011. Towards the naturalish feel, kasi we're more conscious na, hindi na yung parang to the future, ganyan. Getting back to our roots, the environment, may ganong feel. Mas magiging defined daw ang damit na para sa lalaki at damit na para sa babae. Itabi pa rin daw ang mga skinny jeans, ang mga tailored clothes dahil magagamit pa rin ang mga ito. All clothes should be parang close to the body. And then Grecian is the biggest influence pa rin, which means mga drapings and pleatings. Bold daw pero mas natural ang mga colors ngayong 2011. Pero may maiiwan pa rin daw ng mga neutral shades. Ang mga prints, bold din. Color of the year will be honeysuckle. It's a reddish pinkish na color, no? And then over bright pastels, richer lang siya in color. There will be a lot of florals, no? And then the florals are all huge prints. Malalaki ang prints. Ang mga vintage accessories ilabas na at gamitin. Kung silver accessories ang namayani noong mga nakaraang taon, may comeback daw ang gold pieces. For the past 3 years, di siya fashion. So now it's coming back. Dagdag pa ng mga fashion experts, gamiting basihan lang daw ang mga fashion magazines sa pagdadamit. Huwag itong gayahin. Mas maganda pa rin daw na lumutang ang inyong personalidad sa pagpili ng damit. You should know your body type. From there, you start there. Because I cannot just say na, you avoid ganitong prints. What may look good for one person may not look good for the other person. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Yan ang mga buena mano kong chika ngayong first Monday of the new year. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Rhea? Salamat, Pia. Hamon ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga mambabatas. Unahing patalsikin bilang senador si Panfilo Lacson bago raw pag-initan ang kanyang anak. Pero giit ng ilang senador, hindi magkapareho ang mga kaso ni Lacson at Singson. Nakatutok si Ruth Cabal. Habang mainit ang usapin ang posibleng expulsion o pagpapatalsik kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson, naungkat din ng estado ng nagtatagong si Senator Ping Lacson. Sabi kasi ng ama ni Singson na si Ilocos Sur Governor Chavit Singson, bago ang kanyang anak, dapat i-expel muna ng Senado si Lacson na naharap sa kaso kaugnay ng pagkakapaslang kay PR man Bobby Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito. Pero giit ni Senate Majority Leader Tito Soto, di raw dapat ihalin tulad ang dalawang kaso. Sinasabi raw kasi ni Lacson na wala siyang kasalanan habang si Congressman Singson
ay nakatakdang umamin at maghain ng guilty plea sa kasong possession of illegal drugs sa Hong Kong. Hindi rin pwedeng ikumpara doon sa kaso ni Senator Lacson yun. Kasi yung kay Senator Lacson, he is pleading innocence. Kung tutuusin, wala kami pakialam sa mga rules at mga ethics ng House of Representatives. And we expect that of them. Paniwala naman ng Department of Justice baka makatulong ang pag-expel kay Lacson sa Senado para lumutang na ito. That should compel him to rethink and re-examine his very tough stand against surfacing. Noong Setyembre pa inireklamo si Lacson sa Senate Ethics Committee ng Volunteers Against Crime and Corruption dahil sa hindi nito pagsuko at pag-a-absent sa sesyon. Wala pang hearing na sinasagawa tungkol dito at hindi naman makontak si Ethics Committee Chair Alan Peter Cayetano. Pero tiniyak pa rin naman ang liderato ng Senadong umuusad ang ethics case laban kay Lacson. Siguradong nagtatrabaho na yun. Ibig sabihin nun, kinocompile na nila yung mga necessary documents at sa madaling salita, I'm sure nasimulan na yun. Ang mista ni Lacson na si Senator Gringo Honasan na nawagan muli kay Lacson na lumutang na. Kamakailan lang nakipagpulong daw si Honasan at anim pang kinatawan ng PMA Class 71 sa pamilya ni Lacson para ialok ang anumang tulong sakaling sumuko na si Lacson. Bumisita na rin daw sila dahil nag-aalala sila sa lagay ng may bahay ni Lacson na si Alice na sumailalim daw sa isang maselang operasyon sa puso. I suppose that because of the cumulative stress of the situation of Senator Lacson na asthma, no? So, nangumusta kami. For the process to begin, the person who is being accused must be physically present. I learned that from personal experience. Giit ng abogado ni Lacson na si Attorney Alex Poblador, premature o maaga pa para pag-usapan ang expulsion ni Lacson o kahit pa ni Representative Singson dahil dapat mayroon na munang conviction o admission of guilt na wala pa naman sa parehong kaso. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, posible raw maulit-ulit yung mga tagpo na pila balde sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, mababa ang tubig ngayon sa Angat Dam. Nakatutok si Marie Sumali. Kahit nag-uulan na nung mga nakaraang linggo, bunsod ng La Nina, mababa pa rin sa normal na level ang tubig sa Angat Dam. Isa sa pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Sa tala ng MWSS ngayong araw, nasa 203.28 meters ang level ng tubig dito, mas mababa sa 207 meters na normal na level. Ang pagkukulang ng pagtaas ng level ng Angat up to December last year ay kagagawan ng El Nino. Dahil hindi siya masyado nakarecover, yung dumating na typhoon for last year, hindi yung normal number. 11 lang out of 17 or 18 na normal. Dahil dito nasa 39 cubic meters per second lamang ang inire-release na tubig na pinayagan ng National Water Resources Board, higit na mababa sa normal na 46 cubic meters per second. Kaya't pangamba ng MWSS, posibleng maulit ngayong Abril hanggang Hunyo ang water interruption o yung mawawala ng supply ng tubig ng ilang oras sa ilang bahagi ng Metro Manila. Partikular na apektado ang mga sinusuplayan ng tubig ng Maynilad sa Novaliches, Parañaque at Las Piñas. Possibly April. Oo, bakit sir? Pero kung hindi maganda ang maging resulta nitong by February or March nung rainfall na in-expect natin na mayroon pa dahil La Nina, baka ibaba rin yung release, yung ibigay ng NWRB for release to water supply. Kahit ilang buwan pa ang inaasang water shortage, ngayon pa lang nangangamba na si Jerry Ralios para sa kanilang negosyong karinderya. Bukod sa napakahalaga raw nito sa kanilang pagluluto, paghugas at maging sa inumin, kailangan din nila ang tubig sa kanilang pang-araw-araw na personal na gamit. Dati na raw silang naapektuhan ng water interruption kaya't ayaw na sana nila itong maulit. Kung kinakatakutan namin na pag nawalaan kami ng tubig ng isang araw at hanggang 2 araw, malaking bagay yung mawawala sa amin. Siguro malulugi kami ng mga 60% ganun. Sabi ng MWSS, magtipid sa tubig pero hindi naman daw kailangan mangamba ng publiko. Manageable water shortage. And dapat lang mag-conserve lang water at this point dahil hindi pa na-reach yung normal water level na Angat. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, kung ang mga turista sa Baguio kinikilig sa nararanasang lamig doon ngayon, ang ilang magsasaka na problema po sa kanilang aanihin. Mula sa Baguio City, nakatutok si Marisol Abduraman.
Makapal na jacket, sweater, bonnet at balabal. Kanya-kanyang diskarte ang mga turista at mga taga Baguio City para labanan ang sobrang lamig dito. Pero kahit balot na, ang iba, kulang na lang ipasok pa ng mamang ito sa jacket pati ang kanyang ulo. Mainit na kape naman ang panlaban ng ilan. Kaya naman mabenta ang mga produktong swak na swak sa taglamig. Ang pamilya Santos na makiyaw ng mga bonnet na may disenyong hayop. Yung knitted pinapasok ng hangin. Pero kung halos naninigas na sa lamig ang karamihan, iba naman ang trip ng mag-aamang ito. Hindi ka ba nilalamig? Maliban sa mga nagagandahang tanawin, talaga namang dinarayo rito sa Baguio ang lamig ng panahon. Kaninang umaga, bumagsak sa 10 degrees Celsius ang temperatura dito. Pinakamalamig na naitala sa pagpasok ng 2011. Dinaig ang pinakamalamig na temperaturang naitala noong December na 12.2. Di na nakapagtataka dahil January hanggang February talaga ang peak ng taglamig sa Baguio. Kaya ang 10 degrees Celsius na naitala ngayong araw ay posible para bumaba sa mga susunod na araw. Pwede bumaba sa 9. Suot lang na yung sweater na makapal. Pero kung enjoy na enjoy ang iba, lalo na mga turista sa lamig ng panahon, perwisyo naman ang dala ng sobrang lamig sa magsasakang si Domingo Matthew. Nasisira raw kasi ang pananim niyang strawberry. Hindi makapurma ang bunga nila mabubulok. Kanina nga, niwala siyang maani para sana maibenta. Maswerte daw ang mga nakapag-ani bago pa man dumating ang taglamig. May kita. Swerte rin sa magugulay dahil kapapasok pa lang ng taglamig at hindi pa raw ito gaanong nararamdaman. Masigla pa rin sa trading post o bagsakan ng mga gulay sa La Trinidad, Benguet. Pero aminado si Elsie Gisit na hindi rin sila makakaligtas sa epekto ng taglamig. Nagkaka-frost daw kasi ang kanilang mga pananim pag sobrang taglamig. Tulad na lamang ng mga paninda at ani niyang mga repolyo. Kapag taglamig daw, ampaw ang mga naaani nila. Malayo raw sa kalidad ng repolyo na nakukuha pag hindi taglamig. Kaya napipilitan ng ilan sa kanila na ibenta ng mas mura ang mga naaaning gulay. Apektado rin ang mga patatas kapag maagang tinamaan ng frost. Mula rito sa Baguio City, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Rhea Santos at Tia Guanyo. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.